Saan ka pumunta? Huli ka. Don't worry, pagpe-pray lang kita. Meron ba sa bahay nyo na nasa banig ng karamdaman? Ang asawa mo ba ngayon ay nasa ospital? Ang anak mo ba ngayon ay inaapoy ng lagnat? Meron ka bang nararamdaman sakit sa iyong tagiliran, sa iyong ulo, sa iyong dibdib? Hindi ka ba makalakad ng maayos? Meron ka bang kapitbahay, kaibigan na humingi sa iyo ng panalangin sapagkat yung kanilang mahal sa buhay ay dumadanas ngayon ng karamdaman? Mga kapatid ko sa pananampalataya, ang Diyos ay kumikilos sa mga oras na to. At ang Diyos ay patuloy na nagpapagaling. Kung paano siyang nagpagaling noon, magpapagaling pa rin siya ngayon at magpapagaling siya bukas. At ito ngayon yung magandang paalala sa atin ng gospel. It's about healing, it's about faith, it's about love and courage. Sabi po kapatid dito sa San Marcos, Kabanata 2, talata 1 hanggang 12. Sabi rito ng ating Panginoon, tumindig ka, dalin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Tumindig ka, dalin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Balikan muna natin ang istorya. Bakit po ba sinabi ng ating Panginoon ang ganitong mga salita? Habang nagpahayag ng mabuting balita ang ating Panginoon at pumunta siya sa isang tahanan, sa isang lugar, na habang nagbabahagi siya ng mabuting balita, kinalumpunan siya ng maraming tao. Napakaraming tao. Pero may isang eksena doon na napakaganda. May 4 na magkakaibigan na nais nilang dalhin ang kanilang kaibigan sa harapan ni Jesus. Para ano? Para gumaling sapagkat ito'y isang paralitiko. Dahil hindi sila makapasok, tulad nung nangyari doon sa Nazareno, di ba? Nais makahawak sa ating Panginoon, nais makalapit. Alam mo kung anong ginawa nitong 4 na to? Umakyat sila doon sa bubong. Binutas nila yung bubong at ibinaba yung kanilang kaibigan para makita, para mapagaling ng ating Panginoon. The first point of the gospel is about love. Pagmamahal ng isang kaibigan, pagmamahal ng isang kamag-anak. Ang kaibigan ang naging dahilan kung bakit nakalapit ang taong paralitiko kay Jesus. Kapatid ko sa pananampalataya, maging katulad din tayo nung 4. Maging bahagi tayo nung 4 na tayo yung naging daan para ilapit yung ibang tao sa ating Panginoon. Kung kailangan natin magbutas ng isang bubong, kung kailangan natin magbukas ng isang pader para ipasok ang ating kaibigan, ang ating mahal sa buhay, nang sa ganun, makilala nila si Jesus, mapagaling sila ni Jesus. Sabi ni Jesus, napakalaki ng inyong pananampalataya. Pero napakaganda rin po ng sinabi ng ating Panginoon. Sabi niya doon sa tao, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Kapatid ko sa pananampalataya, ito yung magandang pagbubulay. Ang ating Panginoon ay nagpapagaling not only physical, but spiritual, emotional, and psychological. Lahat ay sakop ng ating Panginoon. Pero ang gusto niya, bago ka pagalingin physical, gumaling ka muna, emotional and spiritual. Patawarin ka muna sa iyong mga kasalanan. Patawarin muna tayo sa mga nagawa nating mga pagkukulang, mga nasabi, nagawa at hindi nagawa. Bakit? Sapagkat may mga pagkakataon na kaya ka nagkasakit ng pisikal dahil sa pagkakalayo mo sa ating Panginoon. Dahil mayroon ng spiritual barrier between you and your God. Dahil sa mga nagawa nating mga pagkukulang at pagkakasala. This time kapatid, sinasabi sa iyo ng ating Panginoon, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Pagpapatawad, pagmamahal, pag-unawa, pagpapagaling. Kaya sa 3 bahagi, sabi doon sa bandang dulo, yung binasa natin kanina, 3 ang command ng ating Panginoon. Tindig, ligpit, uwi. Tindig, ligpit, uwi. Tindig, ligpit, uwi. Tindig, ligpit, uwi. Ito ang last message sa iyo ng Diyos. Ikaw na dumadanas ng kasakitan, ikaw ngayon yung nasa problema, ikaw ngayon yung may pinagdadaanan, meron kang mahal sa buhay na gusto mong ilapit sa ating Panginoon, ito yung paalala niya sa iyo. Sabi niya, tindig. Raise up. Tumayo ka na. Pinagagaling ka na ng Diyos. Manalig ka, manampalataya ka. Ang Diyos ngayon ay kumikilos. Stand up.
God is healing you right now. Kung meron kang nararamdaman, kapatid, nakahiga ka ngayon, ano yung masakit sa'yo? Hawakan mo yung parte ng katawan mo na may sakit. Sabi mo, in Jesus' name, gagaling ako. Tulad ng paralitiko. Gagaling ka. Kung meron kang mahal sa buhay na naririyan, may sakit, nasa ospital, asawa mo, anak mo, tatay mo, nanay mo, hawakan mo kung ano yung parte na masakit sa kanya, or itaas mo ang iyong mga kamay. Kung nasa ibang bansa siya, itaas mo ang iyong mga kamay, sabi mo, sa pangalan ni Jesus, gagaling ka. Raise up. Sabi dun sa pangalawa, ligpit. Bakit? Kasi pag pinagaling ka na ng Diyos, pag pinatawad ka na ng Diyos, pag hinito ka na ng Diyos, ayaw niya nang bumalik ka doon sa kahapon mo. Kung dati kang addict, na nakalaya ka sa pagiging addict, pinagaling ka na, not only physical, mental and emotional. Kung meron kang cancer, meron kang tumor, meron kang pagkaka-addict sa sugal, pagkaging ng sigarilyo, this time, sabi ng Panginoon, ligpit na! Wala ka nang babalikan. Hindi ka na pwedeng bumalik doon. Pinagaling na kita. Dati kang mahirap, pinayaman na kita. Dati kang makasalanan, ginamot na kita. Pinatawad na kita. Wala ka nang babalikan. And then the third, uwi. Ang unang makaranas, ang una dapat makarinig ng kwento mo ay ang pamilya mo. Go back to your home. Ikwento mo sa anak mo kung paano kang tinawag, kung paano kang minahal, kung paano kang pinagaling, kung paano kang gagamitin ng Diyos. Ikwento mo, umuwi ka. Hindi ka lang uuwi sa tahanan mo, umuwi ka doon sa opisina mo, umuwi ka doon sa mga kaibigan mo. Ikwento mo na kung paano kang naging makasalanan, pinatawad ka ng Diyos. Kung paano ka dating nasa banig na karamdaman, ginawad ka ng Diyos. Kung paanong dati kang nasa kahirapan, pinayaman ka ng Diyos. Tayo, ligpit, uwi. Kapatid, kumikilos ang Diyos sa mga oras na to. Di man po karapat-dapat ang iyong lingkod na magpanalangin. Pero, sabi ng ating Panginoon sa kanyang mga pangako, 2 o 3 na nakakatipon sa kanyang pangalan, naroon siya. Kung tayong dalawa ngayon na makakanood ng message na to, mag-iisang panalangin tayo, papakinggan tayo ng Diyos. Sabi ng ating Panginoon, may isang mananampalataya lang sa isang tahanan. Ililigtas niya ito 10 ng kanyang sambayanan. Manalig ka lang daw, kapatid. Ililigtas ka at ang iyong sambayanan. Sabi ng Panginoon sa kanyang mga pangako, uminom man ako ng lason, humawak man ako ng ahas, hindi ako maaano. At ang mapatungan ng aking kamay sa pangalan ni Jesus ay gagaling. Pero magagawa natin ito kung malinis ang ating puso. Sabi sa Isaiah, lumapit kayo sa akin, kayo mga mapupulang puso, at kayo'y papuputiin ko na parang isang puting nyebe. Sabi niya sa kanyang mga pangako sa 2 Chronicles 7:14, sa sandaling ang bayang ito na aking pinili, magpakumbaba, manalangin, hanapin ako, talikdan ang kanyang kasalanan, diringgin ko siya, patatawarin ko siya, at ibabalik ko sa kanyang katiwasayan na nawala sa kanya. My dear brother and sister, pinatawad tayo ng Diyos, paggagalingin tayo ng Diyos, pagpapalain tayo ng Diyos. Pero, dapat ikwento mo sa ibang tao. The Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Taas mo, kapatid, ang iyong kamay. Patong mo or itaas mo doon sa parte ng kapatid mo, kaibigan mo, asawa mo. O kung nasa ibang bansa siya, i-raise mo lang. O kung ikaw mismo yung may sakit, i-touch mo. Yung tiyan mo, yung ulo mo. Panginoong Diyos na buhay, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakasala. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga nagawa namin at hindi namin nagawa. Lord, Diyos ka ng imposible. Ikaw yung Diyos na nagpapagaling. Sa oras po na to, ano man po yung karamdaman ng aking kapatid, nasa ospital man siya, nasa bahay man siya, Panginoon, ipuin mo po siya. Sa pangalan mong Jesus, dadaloy ka sa kanyang katawan mula ulo hanggang talampakan. Hihipuin mo siya, Panginoon, ipaparanas mo, Panginoon, na ikaw yung Diyos na nagpagaling. Magpapagaling pa muli. Panginoon, kung ano man po yung nagawa namin mga pagkukulang, ano man po yung nagawa niyang pagkakasala, patawarin mo po siya at patawarin mo po ako. Nang sa ganon, luminis ang aming puso. Makapaglingkod kami sa Panginoon na may katapatan, kalakasan, katatagan, at higit sa lahat, pagpapala at biyaya.
Panginoon, sinusuko na po namin ang lahat ng ito na may pagpupuri pasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus, aming Panginoon. Amen and amen. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Shoutout ko lamang po sa aking tiyuhin, Chairman Auditor Rodrigo Ogid Mones. Tagaling ka na dyan, ha? Dahil mamamasyal pa tayo, pag-outing pa tayo ng Pinagsampuso. Kasama po siya sa prayer, kasalukuyan po siyang nasa ospital Makati. Sa mga gusto po mag-donate ng dugo, pakitap po lamang po kami para po masalinan pa po siya ng dugo sapagkat kailangan niya po dyan ng dugo. Shoutout po sa Mones Compound, sa tropang YSDD na nag-assist natin dyan sa Palanan, si Kuya Jimmy Garcia, pagpalain ka, 10 ng mga gwardiya dyan. At muli-muli po, mula dito sa Makati City Police Station, nagpapaalala, mapalad ka sapagkat nahuli ka ni Kristo. Bye-bye!